Sabi dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang kalooban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kaniyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagkatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. O di ba mga kaibigan, ang ganda ng mensahe. Nakaka-amaze po, nakakalakas loob na atin po talagang masasabing tunay siyang Diyos. Kung kayo po ay sumampalataya na may Diyos, naniwala na may Diyos, yan, ito ang mga salita na ating panghawakan. Kaya pag tayo ay sumamba sa Panginoon, magpupuri, kailangan may kagalakan. Hindi yung sa kalungkutan ay pupurihin. Hindi naman natin mapupuri ang Diyos kung may kalungkutan tayo, kabagaban, di ba? Kapighatian. Dapat may kagalakan yung puso natin. At tunay yan, pag tayo po ay totoong sumasamba sa Panginoon, lalo na halimbawa sa service day, di ba? Pag pumupunta tayo sa kanyang bahay, dasalan ay ma-feel natin ang presensya ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagkanta o sa pakikinig ng kanyang mga salita, pag naunawaan natin yung mga salita na binabasa ng nagsasalita sa harapan natin, ay magkaroon tayo ng kagalakan. Tayo mismo, pag nakakaunawa ay magagalak po tayo. Sabi dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Awitan, mga kaibigan, gustong-gusto ng Diyos yan na inaawitan po siya. Kaya kailangan natin umawit na may kagalakan, kasayahan sa harapan ng Panginoon. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ganun pala yun, no? Kakantahan natin siya. Pero dito mga kaibigan, na-amaze ako. Ito sa verse 3. Ilang beses ko nang nabasa itong chapter 100, pero kamakailan ko lang na napag-isip itong verse 3 po. Nung nabasa ko ito uli, sabi dito kasi, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us and not we ourselves. We are His people and not the sheep of His pasture. Dito na-amaze po ako, no? Yung pagkasabi dito na siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Dito sa word na to, no, mga kaibigan, relationship, our relationship to God and God to us, na sinabi niyang
Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y kanyang bayan. Tayo'y kanya. Mga tupa niya tayo. At siya yung nag-iingat sa atin. Kaya dito sa word na to, nasasabi ko talaga na, Lord, nandyan ka talaga, Lord. Totoo ka talaga. According sa mga salita na nababasa ko po sa Bible. Kaya, sa mga nababasa ko sa iba, no? Sa nakikita ko na sa ibang turo, na sinabing mag-meditate and then hear your inner self at affirmation or think what do you want and then will manifest kind of our own strength, yung sarili po nating lakas. Pero sa nalalaman ko, kung naniniwala tayo na may Diyos, masasabi ko na kung meron man akong gusto na isang bagay at aking iisipin, hindi yun sa sarili ko nagsimula o manggagaling, kundi sa Panginoon. Siya pa rin ang nagbibigay. Yun po yung naunawaan ko dito. Dahil naniniwala po ako na ako ay may Diyos. Yung iba kasi, di ba, mayroon silang sariling pag-iisip na, sabi nila, pag iniisip mo, kung anong iniisip mo sa isipan mo at itanim mo sa puso mo na gustong-gusto mo yan, ay makakamit mo. Yun po yung ibang turo. Pero sa akin po, sa naunawaan ko, kahit na nung simula pa lang na-encounter ko si Lord, masasabi ko talaga na lahat yung nakamit ko, sa Kanya yun eh. Pero na-amaze talaga ako mga kaibigan dahil masabi ko na hindi ko naman pinagdasal. Pero yung iba na na-experience ko na, nakuha ko siya. Hindi, iniisip ko, wala naman akong kapangyarihan. Kanino galing yun? Hindi, nababasa ko na, kagaya nito, na siya ang lumalang sa atin. Kaya masasabi ko talagang, ang Diyos pa rin. Si Lord pa rin ang nag-provide. Kasi may mga testimony nga ako kahit dito sa Facebook po. Nung mga time na yon, meron pa akong isang bagay na gusto. Yung time na yon ay, na-encounter ko na si Lord. So, nung time na meron akong gustong bilhin, tapos sabi ko, ayokong bilhin dahil mahal pa. Bibilhin ko siya pag nagmura. Pero gustong-gusto ko talaga, mula sa puso ko, ay gustong-gusto ko yung item na yan. Iniisip ko lang, sabi ko, babalikan kita after 1 week. Kung baka nag-discount ka na o nagmura ka na. After 1 week, chinek ko po, nag-discount po siya. Pero ang discount hindi pa hindi pa yun sa gusto ko. Kaya sabi ko, maghintay pa ako ng ibang araw. Babalikan kita uli, baka yun na nga yung 50%, baka mas magmura pa. Yun po yung nasa isipan ko po. Tapos pag magmura, bibilhin ko na. Binalikan ko ng binalikan. And then yun nga, nag-gets ko siya. More than pa doon sa iniisip ko na, ang iniisip ko, di ba, 15% lang. Pero more than pa sa 15% ang discount na nakuha ko. Kaya doon po ako na-amaze. Sa isipan ko, hindi yun sa sarili ko eh. And then natuwa po ako, nagkakaroon po ako ng joy. Kaya doon ko po nasabi na si Lord, alam na alam niya ang gusto ko. At binigyan niya ako ng joy sa puso ko. I recognize that from God, it's not from me. Kasi wala talaga akong power eh. Hindi nga ako mahilig yung bang gaya ng mga turo ng iba na iisipin lang daw.
at makukuha talaga, no? Ngayon naisip ko rin, may pagbabasihan din ako sa Bible, yung kagaya pray and faith, 'di ba? Wala po siyang kaibahan, eh. Sa ibang turo lang, wala lang silang tinuro na ipagdasal mo, ihingi mo sa Panginoon na ibibigay sa'yo. Ang turo nila ay meditate, affirm, and think it, itanim daw sa isipan na magigit, ipipicture, yun ang mga turo na ipipicture sa isipan na darating sa'yo. Siguro may ganun mangyayari. Pero para sa akin, kahit ganun ang gagawin ko, ipipicture ko siya kasi faith nga, eh, kasama yung faith doon, 'di ba? Kung meron din akong faith kay Lord, ipipicture ko na God will give me that item. Hindi sa aking kapangyarihan, kundi si Lord pa rin. Lahat po, ang pinaunawa po talaga ni Lord sa akin mula pa nung umpisa ay ano, siya po ang nagbigay, siya po ang nag-provide sa lahat. Kaya po nakakaano po itong ibang teaching, eh, no? Yun lang ang kaibahan, parang wala akong naano ba na pray to God. Walang ganun. Kasi iba yung turo na meditate lang. Pag meditate, ano daw, yung connect your inner self. Yun yung sinabi. Ngayon, kung ipag-base sa Bible ko ito, kung sino yung inner self ko, kung siyempre pag nasa atin na ang Diyos, siyempre siya yung inner self natin, ano? So si Lord pa rin. Everything pa rin si Lord pa rin. Mga kaibigan, kung kayo po ay totoong naniniwala na may Diyos, sumampalataya kayo sa Kanya. Sumampalataya po tayo ng tapat, ng buong puso, isip, puso at kaluluwa ang ating pagsamba at pagtitiwala sa Kanya. Hindi po sa sarili nating lakas. Meron pong Diyos, eh. Kung naniwala po talaga tayo. Kasi din dito sa Bible, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kanya. So kung tayo ay belong sa Kanya, anak niya tayo, siya lahat. Siya ang mag-provide. Ang gagawin na lang natin, magdasal, pray and faith na makamit natin na ibibigay niya, hindi yung sa sarili nating kapangyarihan. Yun po yung ano ko doon, mga kaibigan. Yun po yung pangunawa ko po na si Lord talaga ay nagpo-provide at hindi po sa ating kapangyarihan dahil sa iniisip natin, ini-image natin sa ating mind na makamit ko yan, merong ganong desire. God will give what we desire in our heart, diba? Sabi niya. Pero ang gusto lang talaga ng Diyos ay recognize Him